Matapos ang matagumpay na pagpasok ni Nobunaga sa secret door ng Char family at ang pagkilos ni Krollo, ay ngayon na i-review na natin ang Chapter 406 o ang Episode 67 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan natin kung ano nga ba talaga ang bumungad kina Nobunaga nang binuksan ni Tajao ang pinto. At makikita na rin natin ang pagkilos ni Krollo na siyang magdedetermine sa anyang kapalaran dito sa loob ng Black Wheel. Malalaman na rin natin ang katotohanan dito sa Succession War at napakaraming matitinding eksena ang ating matututunan ngayon sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Regalia. Nagsimula na dito kina Tajao na nililid ngayon sina Finks sa isang masikip at makitid na daan. Sabi pa ni Finks, napakikitid naman nito. Sagot naman ni Tajao, nasa gitna tayo ngayon sa mga gaps nitong building. At nga pala, Nobunaga, akin na muna yan. Katana mo, ibigay mo muna sa akin sa pagbalik ko dito sa baba. Kasi binigyan na raw niya ng official na ID sina Nobunaga. Pero di raw talaga sila didedimahin ng mga sundalo sa pagdating nila doon sa Tier 2 kung may dala-dala silang napaka-obvious na weapon gaya nitong katana. Painis namang sagot ni Nobunaga. Ano? Bakit ako lang? Kakagawa ko lang nito eh. Sabi naman ni Finks, makinig ka. Ang armas mo ay napaka-obvious. Nasabi naman ni Phaeton, pero replika lang naman ng orihinal na katana ni Nobunaga itong daladalan niya ngayon. Kaya sinabihan na lang siya ni Tajao, pero ang Tier 2 kasi ay may mga bata pa raw at walang masyadong experience ng mga sundalo. Kaya diretso lang silang babarili ng mga to. Matapos iyon, dumating na sila sa isa pang pinto. Sabi naman ni Tajao habang binubuksan ito, mula rito, medyo magiging mahirap na talaga ang lahat. Makikita pala sa kanila ang isang napakalaking structure na ang gilid nito ay may hagdanan papunta sa itaas. Sabi naman ni Tajao, nasa loob tayo ngayon ng gitna ng outer shell at main body ng Black Whale. Patuloy lang tayo sa pag-akyat at eventually makakarating tayo sa Tier 2. Napakalangitan ng structures dito na napakaliit nilang tignan dahil sa laki. Nasabi pa rito ni Finks, naalala ko tuloy yung sa Meteor City. Amoy imbornal daw dito kasi dumadaan dito ang dumi ng 200,000 passengers ng Black Whale. Sabi naman ni Tajao, ang pag-recycle at treatment facilities ng mga imbornal ay nasa in-between tala ng Tier 4 at 5. Ang Tier 5 ay nasa baba ng mga septic tank na yan. Natanong naman ni Nobunaga, ang Siyut at Char ba ang nagmamanage sa mga planta na yan? Sabi naman ni Tajao, tama ka. Ilang bagay ay mas convenient talaga kung ikaw lang ang nag-handle sa isang basura. Sabi naman ni Nobunaga, ngunit ang nagtatrabaho talaga dyan ay pinapaubaya nyo na lang sa mga subcontractors nyo. Diba? At ang kumikinos talaga niyan ay ang mga underlings lang kaya di raw ire-report ng mga ito dito. Tuwing may papalitan daw ng mga subcontractors ay salitang nagpakuha naman sa atensyon ni Tajao. Sabi niya, ano bang ibig mong sabihin dyan? Pangiting sagot naman ni Nobunaga. Ngayon ay may rason na akong bumalik sa baba. Sabi pa ni Finks, palitan mo ang personal sa waste treatment at magiging malaya kayong pumatay. Magpanggap ka na isang employment agency at papasukin ang maraming tao na gagawin yung biktima. Sabi naman ni Phaeton, kunwari ay may isasagawa din kayong interview at dalhin ang kada isa sa iba't ibang room at mula doon ay magsisimula na ang tunay nilang pakay. Yan daw ang ginagawa pala nung Hailey na nagpapanggap silang bilang mga subcontractors ng Char family kaya malaya silang nakakapatay ng mga tao. Kaya napasabi na lang si Tajao, kung kasama ko talaga kayo, para talaga akong isang model citizen na. Kaya sabi naman ni Nobunaga na okay, babalik muna ako. Tatanungin ko muna sila kung may madidiskubre ako doon. Kaya binati pa niya ng good luck sina Finks at Phaeton. Sabi naman ni Finks, okay, may mga tips ka ba para sa amin regarding sa hideout ng Hailey? Nasagot naman ni Nobunaga na, ay tama nga pala. Yung lalaking nagpoprotekta sa hideout ay may isang counter-type na ability. Kapag inatake mo siya, may matitrace na bagay kaya mag-ingat kayo. Kasi once na ma-activate yung mga Nendolls na parang mga security robots, ay makukwento rin sa pagitan ng Room A at Room B. Mula raw sa floor plan na ibinigay ko, yung lugar na yon ang daan papunta sa Tier 3. Nang masabi iyon ni Nobunaga, ay painis namang sagot ni Finks. Ba't di mo sinabi yan nung una pa? So di pala kami makakaatake sa kanila? Nasagot naman ni Phaeton na, hayaan na lang natin silang unang umatake sa atin. Legit yon bilang self-defense kaya ayos lang. Matapos ang eksenang yon, dito naman sa may hideout ng Hailey,
Sa isang silid ng kanilang laundry room, ay makikita sa ilalim ng cabinet ang oyster ni Hinray noon na kanyang itinago. Ngayon ay bumalik na ito sa dati bilang isang transmitter, mga kaibigan. At sa ngayon ay hindi pa rin ito napapansin ng mga miyembro ng Hailey. Pagkatapos niyan, sa Tier 3, makikita naman si Zakuro na kasama ngayon si Hinray. Sabi ni Hinray, parang nagiging crowded na raw ngayon dito. Sagot naman ni Zakuro, nandito raw ang mga tao para ihatid si Halkenberg sa kanyang huling hantungan kasi kilala at ginagalang daw siya ng mga tao. Tinanong naman ni Hinray, nasaan na ba si Lynch? Tugon ni Zakuro, may ginawa raw si Lynch at bumalik sa kanilang opisina. Kaya sabi naman ni Hinray na ang Hailey member na naka-encounter natin noon ay natakas dahil sa panghihimasok ng mga sundalo. Kaya sa mga susunod, kapag may makita tayong Hailey, huhulihin natin agad at ipapaubaya kay Lynch ang pag-i-interrogate para magsalita sila. Tatanungin natin sila tungkol sa mga trap na ginawa nila kasi yun daw ang pinaka-efficient na paraan. Maya-maya pa, may isang tao na sumisigaw at nagmamadaling lumapit kina Hinray. Pagkatapos ng eksenang yun, fast forward, makikita ang bangkay ni Lynch, mga kaibigan, na ang ulo nito ay nakaharap na sa likod. Sinabi ng sundalo na natagpuan daw nila ang bangkay niya sa Special Patrol Mission bago ang sinagawang funeral procession. Ayon pa sa isa, alam daw nilang na miyembro ito ng Shiyu, kaya agad nilang kinontak sina Hinray. Ipinaliwanag pa niya na isang complete cervical fracture daw ang sanhi ng kamatayan ni Lynch, gawa ng isang profesional, mabilis at walang pag-aalinlangan. Nasabi naman ni Hinray na mukhang may digmaan na talaga at malamang isang hitman mula sa Hailey ang pumatay kay Lynch. Kukunin daw nila ang katawan kaya wag na lang daw itong isulat o i-record pa bilang kaso. Habang daladala na ni Hinray ang bangkay, tinanong niya si Zakuro para makasigurado kung naghiwalay nga ba sila ni Lynch matapos nilang matagpuan si Hisoka. Sagot ni Zakuro, oo, pinabagsak kami noon ni Hisoka. Kung siya ang pumatay kay Lynch, dapat patay na rin ako. Kaya sabi ni Hinray na, tama ka, pero what if pinuntahan ni Lynch si Hisoka ng mag-isa? Nasagot naman ni Zakuro na, hindi, malalaman ko yon kasi napaka-transparent na tao si Lynch. Ang mga salitang yon ay nakakuha ng atensyon ni Hinray. Dinagdag pa ni Zakuro na, in fact nung kakagagising ko pa lang at nahihilo pa ako, naaalala ko na parang kalmado lang raw si Lynch. Hindi yung tipong tao na hindi mag-aalala sa kalagayan ko matapos akong mahimatay. Kaya dito na nagsalita si Hinray na, ibang tao. Tinanong naman ni Zakuro na, ano ibig mong sabihin? Sagot ni Hinray na kung yung Lynch na yon ay ibang tao. Nagpatuloy siya na, ang tunay na Lynch sa mga oras na yon ay patay na. Ang gumising sa iyo ay ibang tao. Hindi pa man natatapos si Hinray sa pagsasalita, ay agad namang nagsalita si Zakuro na hindi makapaniwala. Na, ang sinasabi mo ba ay may nagpapanggap noon na siya si Lynch? Nasagot naman ni Hinray na oo, na kung si Hisoka nga iyon, bakit niya iyon gagawin o bakit daw gagawin ni Hisoka ang bagay na iyon? Dito ay sabi naman ni Zakuro, teka, ano? Hindi kita nagigets. Hindi ba iyon si Lynch? Si Hisoka ba iyon na nagpapanggap bilang Lynch? Pero hindi rin, kasi mas matangkad daw si Hisoka kumpara kay Lynch. Teka, dagdag pa ni Zakuro, napag-usapan namin ni Lynch noon na posibleng may abilidad nga si Hisoka na mamanipula ang height niya para magmukhang mas mababa. Siguro kung sa mga oras na iyon ay si Lynch talaga iyon, minanipula lang siya ni Hisoka. Nasagot naman ni Hinray na tama iyon kasi wala pa raw siyang nakinalang tao na kayang baguhin ang tangkad niya. Pero kung isang manipulador daw si Hisoka, ano raw ang punto nito noon na manipulahin si Lynch para lang gisingin si Zakuro at sabihing babalik lang muna ito sa opisina? Kung nawala noon si Lynch nang walang sinabi kahit ano, kailangan daw talaga nilang isipin ang lahat ng posibilidad tungkol sa tunay na nangyari. Mas mainam daw ayon kay Hinray na tingnan nila ang sitwasyon mula sa perspektibo ng kalaban. Kaya sabi naman ni Zakuro, well, siguro gusto ng kalaban natin na limitahan ang pag-iisip natin. Nagtanong naman si Hinray, limitahan? Paano? Paliwanag ni Zakuro, oo, magiging inconvenient kasi para kay Hisoka kung marami tayong iisiping possibilities o ideas.
Kung ganyan ang iniisip ni Hisoka ngayon, mas mabuti na sabihin mo sa akin lahat ng sinabi ni Lynch sa'yo noon nung naggising ka. Baka may makuha tayong hint base sa mga sinabi niya. Sabi naman ni Sakuro, narinig ko noon ang boses niya na nagsabing, gumising ka na. Sinabi rin niya sa akin, ayos ka lang ba? Kaya napaisip ako noon, bakit niya ako kinukumusta? Hindi naman ganong si Lynch, hindi siya yung tipo ng taong mag-ahalala sa kalagayan ko. At dagdag pa ni Sakuro, oo nga pala, sinabi rin ni Lynch noon ang mga salitang, si Hisoka talaga ang nakita natin kanina. Kaya napasabi si Hinraj, ayan ang gusto ng taong nagpapanggap bilang Lynch, na malimitahan tayo sa pag-iisip na si Hisoka talaga ang nakausap ninyo noon. Kaya sabi naman ni Sakuro, teka napag-usapan lang natin kanina na si Hisoka ay posibleng si Lynch, pero ngayon parang hindi pala si Hisoka ang nagpapanggap bilang Lynch. Posible bang hindi talaga si Hisoka iyon sa mga oras na yon? Kung hindi si Hisoka, sino iyon? Nasagot naman ni Hinraj na nalaman ni Lynch gamit ang kanyang ability na ang nakausap nila noon ay isang peking Hisoka. Kaya pinatahimik si Lynch ng taong iyon at binuhay lang si Sakuro para sabihing nahalap na nila si Hisoka. Hindi nila alam na hindi pala iyon ang tunay na Hisoka. Nasabi naman ni Sakuro, isang peking Hisoka ang nagmanipula kay Lynch para linglanin ako? Sino ba ang gagawa ng ganong kakomplikadong bagay? Sagot naman ni Hinraj, diyan papasok ang obvious na ang taong iyon ay hinahanap din si Hisoka. Alam niyang mag-iimbestiga tayo. Kung mauna tayong makahanap kay Hisoka, malalaman ng peking Hisoka na ipapakalat natin agad sa lahat na nahanap na natin siya. Sa ganon, ang iba pang naghahanap kay Hisoka ay magsasayang lang ng oras. At yun daw talaga ang nangyari. Pero lahat ng ito ay base lang sa assumptions ko. Ang fact lang ay silang dalawa ni Lynch ay talagang nahanap si Hisoka at may pumatay talaga kay Lynch. Kaya galit na sinabi ni Sakuro, kung ang Phantom Troop ang may gawa niyon, kailangan din nating labanan ng Char family. Pero hindi ito isang laban na sisimulan lang natin base sa spekulasyon. Ngunit ipapaghiganti natin ang pagkamatay ni Lynch kahit sino pa man ang may gawa niyan. Matapos na sabihan ni Sakuro, sabi naman ni Hinraj na oo. Matapos ang isang iyon, makikita naman si Chrollo na may malungkot na mukha. Habang dito naman sa Tier 3 ay naghanda na ang lahat at sinabing magsisimula na raw ang funeral procession. Inaasahan daw nila ang napakaraming tao kaya dapat alalahanin daw nila na isa itong respectful na event na huwag daw silang tumakbo at magtulakan at dapat ay manatili silang tahimik. Sana raw ay mag-rest in peace talaga ang Prinsipe Hulkenberg. Matapos niya ay makikita naman na binuklat na ni Chrollo ang kanyang banded secret na libro at makikita ang litrato ng babae na may pangalang MC Gate the Roomie na kung saan ang ability nito ay tinatawag na Love Dial 6700 Disgusting Telephone. Nang inactivate ito ni Chrollo ay lumabas naman sa kanyang kaliwang kamay ang isang conjured na lumang bersyon niyang cellphone kung saan ay may i-denial na numero si Chrollo at tinawagan ito. Habang tinatawagan niya ang numerong iyon, ay makikita naman ang napakaraming taong dumalo para sa funeral procession. Nasabi naman ng nasa cellphone na ang numero raw ng taong tinatawagan ni Chrollo ay maaaring wala raw sa area na ito at subukan na lang daw niya tumawag sa ibang lokasyon. At habang nagsasalita pa sana ang nasa kabilang linya, ay sa isipan naman ni Chrollo ay wika pa niya na pati rito sa napakaraming tao ay wala rin daw ang hinahanap niya. Kung iisipin daw niya, parehas lang din daw ito noon sa Heaven's Arena. Nasusubukan ba raw niyang tumawag sa ibang lugar, gamit pa rin ang numero na ito, o medyo luluwagan daw niya ang restriction ng ability na ito? Kailangan ba raw niyang pudumta na lang sa Tier 1? Kahit mas riskier daw doon kasi nasa gitna pa ngayon ng lahat doon sa Tier 1 sa nangyayaring succession battle. Sa tingin niya, mas marami raw tao sa Tier 1 ang may mga itinatagong abilities at ang succession battle ritual ay nagbibigay daw ng Nen abilities na ginagamit nila para labanan ng isa't isa hanggat isa na lang ang matitira. Ayon pa rito kay Chrollo, ang succession battle ay gumagamit daw ng Regalia of Kakin. At iyan ay ang tatlong sacred treasures of Kakin na hinahanap din daw niya. Una ay ang ritual vase na ginagamit ng participants sa succession battle na tinatawag na seed urn. Pangalawa naman ay ang divine mommy na tagapangasiwa raw ng succession battle which is ang lotus anchorite. At ang pangatlo naman ay ang espada na ginagamit daw sa pag-angat ng posisyon na ibinibigay sa susunod na magiging hari, ang The Sword of Good Omen.
Iyan daw ang tatlong sacred treasures ng Kakin. Ayon pa kay Krollo, sa ngayon ay nalaman na raw siguro ng royal family mula sa mafia na nandirito sila. Hindi raw talaga maniniwala ang mga ito na nandirito rin sila para kunin ng mga treasures na iyon. Iniisip daw ng mga ito na nandirito rin sila para kunin ang mga treasures na iyon. Kaya't kung inilagay man daw ng Kakin ng tatlong treasures sa iisang lugar lamang o inihiwalay ito sa iba't ibang parte ng ship, ay depende na raw iyon sa kanila. Therefore, kailangan daw nilang hanapin si Hisoka at ang mga treasures sa bawat parte ng ship mula sa baba hanggang sa itaas. At dahil wala pa raw masyadong pagbabago sa mga galaw ng mafia or military, kahit naririnig na ng mga ito ang tungkol sa kanilang presence mula sa intel sa itaas, masasabi niyang wala raw siguro dito sa Tier 3 hanggang Tier 5 ang mga treasures na iyon. Nang nalaman daw niya na ang Nen abilities ay involved at ginamit sa succession battle at ang tatlong treasure na iyon ay kasama rin daw ginamit sa succession battle, ay doon daw niya nalaman na ang tatlong treasure na iyan pala ay ang system na ginamit para sa pag-create ng makapangyarihang Nen. Kinakailangan daw ito hindi lang para sa succession battle kundi para ma-maintain din mismo ang kaunlaran ng Kakin. Ayon pa rito kay Krollo, may isang ritual site daw, siguro rito, isang focal point na parang funeral hall kung saan ay doon daw talaga nakalagay ang mga treasures. Which means ay nasa Tier 1 daw siguro ang mga treasure na yan. Ang mga holy treasures daw na ito ay ang nag-form sa ugat ng pag-unlad ng Kakin. Kaya nasabi ni Krollo na mas gwardyado pa raw ang mga ito, lalo na ng hari mismo, dahil ito raw ang pinakamahalagang bagay na pwedeng nakawin. Sa tingin daw niya, ang mga treasures na yun ay siyang magsasuggest na ito rin ang kinakailangan niya para mapatay ng tuluyan si Hisoka. Pero para manakaw daw ang isang napaka-rare at makapangyarihan na ability at mailagay ito sa kanyang libro, bago pa man ang kanyang pagsunod sa usual na condition for activation, ay kinakailangan daw muna niyang manakaw ang isang national level treasure item. Dagdag pa ni Krollo, na mas mahirap na daw i-control ang kanyang dalawang nagka-clash na emosyon na dapat sana ay hindi siya magmadali, pero hindi rin daw siya pwedeng maghintay na lang palagi. Nasabi niya na ang kanyang attempt na pagnanakaw sa mga treasures na yon ay may daladalang malaking risk kasi pupunta raw siya sa Tier 1 na mas magpapataas naman sa tsansa na masasalubong niya doon si Hisoka bago pa siya tuluyang maging handa na talaga sa pakikipaglaban. Pero hindi raw talaga yun ang pinakamalaking problema dito kasi ang susunod daw na kanilang option ay nakaset na raw o ang alternative nilang plano na magpapatuloy pa rin daw ang spiders kahit na mamatay man siya. Yun daw ang dahilan kung bakit kinakatakutan talaga ang Phantom Troop dahil yun daw ang kagandahan sa pagdisenyo niya sa grupo. Alam ni Krollo mga kaibigan na malaki ang tsansa na mapapatay talaga siya ni Hisoka lalo na ngayon. Kaya kinakailangan niya munang hanapin at makuha ang kapangyarihang tinataglay ng sacred treasures na yon upang maging handa na talaga siyang harapin si Hisoka. Matapos iyon ay patuloy pa rin niyang tinatawagan ng numero na dinadayal niya kanina habang isinasagawa naman dito ang funeral procession ni Halkenberg na ngayon ay binubuhat na ang kanyang kabaong ng mga guards niya. Matapos niyan ay maririnig naman na nahanap na pala ni Krollo ang taong hinahanap niya mula sa numerong tinatawagan niya. Ngunit ang taong hinahanap nito ay nasa out of Nen range daw. Kaya dapat daw ay lumipat muna si Krollo ng pwesto at subuan muli ang pagpawag upang ma-determine niya kung nasang lokasyon ba ang kanyang tinatawagan ngayon. Ngunit hindi idinetalye kung ilang call attempts na lang daw ang natitira na pwedeng gawin ni Krollo sa araw na iyon. Matapos niya ay kumilos na nga si Krollo na sabing tama siya. Nasa itaas daw ang kanyang hinahanap ngayon. And apparently, ang ability ng Love Dial 6700 ay may kakayahan palang hanapin ng user ang kanyang ideal partner papamamagitan lamang ng pagdial ng numero. So sino kaya ang nahanap na ni Krollo mga kaibigan? Si Hisoka na ba iyon o ibang tao pa pala? Mas nagiging exciting na ang mga mangyayari ngayon dahil kumikilos na rin ang mga tauhan ni Morena para hanapin ang isang taong pwede nilang maging kakampi. Sina Pinks ay papunta na rin sa hideout ng Hailey at si Krollo ay nagsimula na rin kumilos at ngayon ay papunta na sa upper tiers mga kaibigan o sa Tier 1 kung nasaan din ngayon si Hisoka. Kaya naman abangan nyo talaga mga kaibigan ang susunod na mga chapters dahil amoy na rito ang kaguluhang mangyayari eventually sa Tier 1. Kaya dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan yung video, don't forget to like, comment, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.